Kabanata 201. Sa loob ng opisina ng pabrika, nakilala nina Leon at Ariel ang factory manager na si Guido Boyd. Isa siyang medyo matabang lalaking nasa gitnang edad at nakasuot ng business suit. Si Guido ang may hawak sa araw-araw na operasyon ng pabrika, at pinapangasiwaan ang maraming proseso kabilang ang produksyon, pagpapadala, at quality inspection. Isa siya sa matataas na namamahala ng kumpanya at maituturing pang ang isa sa mga importanteng tao rito. Gayunpaman, sina Leon at Ariel ay matataas na opisyal na ipinadala ng head office upang inspeksyonin ang pabrika, at sila rin ang mga taong namamahala sa pakikipagtulungan sa WIC Group. Si Ariel lalo na ay itinuturing na makapangyarihang tao sa hanay ng matataas na opisyal ng head office, kaya kailangang maging maingat ni Guido sa pakikitungo sa kanila. Miss Summers, Mr. Wolf, hayaan ninyo akong ipakita sa inyo ang workshop, magalang na alok ni Guido. Ayos lang, Mr. Boyd. Nandito kami ni Mr. Wolf para sa isang informal na pagbisita. Titingnan lang namin ang sitwasyon dito. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong mga gawain sa halip na samahan pa kami sa workshop. Magpadala ka na lang ng taong magdadala sa amin doon, sabi ni Ariel habang bahagyang ngumiti. Naiintindihan ko. Ayos lang din yun, sandaling nag-isip si Guido bago tinawag ang taong namamahala sa produksyon ng workshop. Ang pangalan ng taong iyon ay Stanley Wallace. Nasa 37 o 38 taong gulang siya, at ang katamtaman niyang pangangatawan at medyo kayumangging balat ay nagpapakitang marami siyang kasanayan at karanasan sa trabaho. Miss Summers, Mr. Wolf, ito si Stanley Wallace, ang pinuno ng workshop ng ating pabrika. Maikling pagpapakilala ni Guido. Stanley, itong dalawa ay sina Miss Summers at Mr. Wolf mula sa head office. Maaari mo ba silang samahan sa workshop at ipakita sa kanila ang sitwasyon doon, utos ni Guido. Salamat sa tulong mo, Mr. Wallace, magalang na ngumiti si Leon. Masyado kayong magalang, Mr. Wolf. Trabaho ko ito. Mangyaring sumama kayo sa akin, magalang na sagot ni Stanley. Pagkatapos ay dinala niya sina Leon at Ariel sa workshop. May mahihigpit na patakaran bago makapasok sa cosmetics production workshop. Karaniwang kailangang magsuot ng cleanroom suit, sombrero, guantes, at mask. Unang beses pa lamang ni Leon na makakita ng ganoon kaya medyo nahirapan siyang isuot ang lahat. Pagkapasok sa workshop, ipinakita ni Stanley kina Leon at Ariel ang bawat proseso. Dahil nakasuot sila ng cleanroom suit at iba pang gamit, natakto ng maayos ang kanilang pagkakakilanlan. Walang pumansin sa kanila dahil walang nakakaalam kung sino sila o kung bakit sila naroon. Matapos obserbahan ang buong proseso, nagkaroon si Leon ng pangkalahatang kaalaman kung paano ginagawa at pinoproseso ang produkto kaya natupad ang layunin ng kanilang pagpunta roon. Sabay-sabay na lumabas ng workshop ang tatlo. Hinubad ni Leon at Ariel ang lahat ng protective gear at naghanda ng umalis. Sandali lang, Miss Summers, tawag ni Stanley ngunit hindi niya agad itinuloy ang sasabihin. May problema ba, Mr. Wallace? May kailangan ka ba, mausisang tanong ni Ariel? Nagatubili sandali si Stanley ngunit tila nagpasya rin siyang magsalita at sinabi. Nagpatuloy siya, hindi lamang nito pinapataas ang gastos ng kumpanya sa produksyon at nagdudulot ng maraming hindi kailangang aksaya. Binabawasan din ito ang pagiging produktibo ng mga empleyado kaya nagiging sanhi ito. Bahagi ng salary package ng Elegante Group ang performance bonus, at dahil hindi naabot ng production capacity ang dating requirements, mababawasan ng kalahati ang performance bonus. Ibig sabihin nito ay mababawasan ng humigit kumulang $150 kada buwan ang sahod ng isang mababang antas na empleyado ng walang sapat na dahilan, kaya natural lamang na magreklamo ang lahat. Dalawa ang dahilan ni Stanley sa pagsasabi nito kay Ariel. Una, pakiramdam niya ay hindi na kasing ganda ng dati ang mga raw materials, at pangalawa, iniisip din niya ang kapakanan ng kanyang mga empleyado. Mga problema, sabi mo. Aba, ang lahat ng pagbili ng raw materials at produksyon nito ay nasa ilalim lamang ng pamamahala ni Mr. Mercer. Maaari mong i-report ang bagay na ito kay Mr. Boyd o direkta kay Mr. Mercer. Pasensya na pero wala akong gaanong maitutulong, kunot noong sabi ni Ariel. Mapait na ngumiti si Stanley. Magiging prangka na ako sa inyo, Miss Summers.
Na-report ko na ito kay Mr. Boyd pero hindi niya ako binigyan ng direktang sagot. Si Mr. Mercer naman ay isa sa matataas na leader ng kumpanya na bihirang pumunta rito. Hindi madali para sa isang maliit na workshop manager na tulad ko na makausap siya. Sandaling tumigil si Stanley bago muling nakiusap. Miss Summers, isa kayo sa pinakamataas na executive ng kumpanya. Malaki ang kapangyarihan ninyo at nakikiusap ako na humanap kayo ng paraan para matulungan ang mga nasa mababang posisyon. Pakiusap, kailangan ninyo pong gumawa ng paraan. Ako, natatakot akong wala akong magagawa. Pakiramdam ni Ariel na wala siyang magagawa tungkol dito. Bilang senior executive ng makapangyarihang grupo sa kumpanya, may alam siyang ilang impormasyon tungkol sa raw materials. Noong nakaraan, ang mga kumpanyang nagsusupply ng raw materials sa Elegante Group ay dalawang medium-sized chemical companies sa Springfield City. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng Elegante Group nitong nakaraang 2 taon, hindi na sapat ang production capacity ng dalawang medium-sized chemical companies upang matugunan ang pangangailangan ng Elegante Group. Nagpunta si Ashwin sa business trip upang maghanap ng bagong partner para sa raw materials na kasalukuyang ginagamit ng kumpanya. Bagamat hindi kasing ganda ng dati ang kalidad ng bagong supplier, mas mababa naman ang presyo nito. Kaya ang kapalit sa pagitan ng dalawang bagay na iyon ay halos walang epekto sa production cost ng kumpanya. Sa madaling salita, wala itong kinalaman kay Ashwin sa personal na antas at lahat ay para sa pag-unlad ng kumpanya. Bukod pa rito, nasa ilalim ng pamamahala ni Ashwin ang usaping iyon at walang karapatan si Ariel na manghimasok. Maliban na lamang kung makakahanap siya ng mas magandang manufacturer ng raw materials, problema lamang ang dadalhin niya sa sarili kung lalampas siya sa kanyang autoridad at makikialam sa gawain ni Ashwin. Wala na bang ibang paraan para maresolba ito? Bigong-bigo na tanong ni Stanley. Alam niyang maaaring walang halaga ang $150 para sa matataas na executive tulad ni Ariel, ngunit napakahalaga nito para sa maraming mababang antas na empleyado. Karamihan sa kanila ay kailangang magtipid ng husto upang makapag-ipon ng mahigit $150 na gastusin bawat buwan. Huwag kang mag-alala, Mr. Wallace. Gagawin ko ang makakaya ko para makatulong. Hindi na nakayanan ni Leon ang sitwasyon kaya kusa siyang nag-alok ng tulong. Dahil nanggaling siya sa pinakamababang antas ng lipunan, naging mahirap ang buhay niya at alam niya kung gaano kahalaga ang kaunting perang iyon para sa mga ordinaryong empleyado. Kayo, seryoso ba kayo, Mr. Wolf? Pantay na gulat at pagdududa ang makikita sa mukha ni Stanley. Alam niyang secretary lamang si Leon at ang mga secretary ay kadalasang walang tunay na kapangyarihan at kung ano-anong utos lamang ang ginagawa. Hindi pa nga sila maituturing na bahagi ng management. Kung ang isang mataas na opisyal tulad ni Ariel ay ayaw makialam sa usaping ito, iniisip ni Stanley kung paano makakatulong ang isang maliit na secretary. Iminumungkahi kong huwag mong maliitin si Mr. Wolf. Siya ang pinakamataas na taong namamahala pagdating sa lahat ng usaping may kinalaman sa pakikipagtulungan sa Wheat Group. Ako ay deputy lamang niya. Ang mga produktong kasalukuyang ginagawa ng inyong pabrika ay lahat supplied ng Wheat Group at may buong autoridad siya rito, mariing pahayag ni Ariel. Maaaring walang karapatan si Ariel na makialam sa mga bagay na may kinalaman kay Ashwin, ngunit si Leon bilang taong namamahala sa pakikipagtulungan sa Wheat Group ay may karapatang manghimasok sa anumang isyong may kaugnayan sa mga produktong sinusupply. Wala sa kanyang mga kilos ang maituturing na paglalampas sa kanyang autoridad. Ano, natulala si Stanley. Hindi niya kailanman inakala na ang isang simpleng secretary tulad ni Leon ay may ganoong kalaking kapangyarihan hanggang sa puntong ang isang mataas na opisyal tulad ni Ariel ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Hindi siya makapaniwala at iyon din ang unang beses na nakarinig siya ng ganoong kahanga-hangang secretary. Huwag kang mag-alala, Mr. Wallace. Ipapaabot ko kay Miss Young ang sinabi mo ng eksakto mamaya. At gagawin ko ang lahat para matulungan ang lahat na makuha ang benepisyong nararapat sa kanila. Taimtim na pangako ni Leon. Salamat, Mr. Wolf. Maraming salamat talaga, labis ang tuwa ni Stanley. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Leon habang yumuyuko at masiglang kinamayan ito bilang pasasalamat. Masyado kayong mabait, Mr. Wallace. Ito naman talaga ang dapat gawin, nakangiting sabi ni Leon.
Ginawa ni Stanley ang lahat para sa kapakanan ng mga empleyado sa ilalim niya na nagpapatunay na isa siya sa mga bihira at mabubuting lider. Dahil sa ganoong pag-uugali ay lalo siyang nirespeto ni Leon. Nang makita ni Ariel na ganoon kadaling pumayag si Leon, ibinuka niya ang kanyang bibig na tila may sasabihin ngunit pinigilan din ang sarili. Kung maaari, Mr. Wolf, may isa pa sana akong gustong sabihin, sabi ni Stanley. Halos 10 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya at nasaksihan ko ang mabilis na paglago at pag-unlad nitong nakaraang 2 taon. Bagamat hindi ako ganoon kagaling sa maraming aspeto, may karanasan pa rin ako sa produksyon at refinement ng cosmetics. Nagpatuloy si Stanley ng may pag-aalinlangan. Maingat akong nagsagawa ng pag-aaral at nalaman kong magiging mas maayos ang pagsasama-sama ng raw materials basta magdadagdag ng ilang substances na makakatulong sa proseso habang nire-refine ito. Maaari ring tumaas ang efficiency ng refinement. Bukod pa roon, maraming high-end cosmetics sa merkado ang gumagamit na ng cosmeceuticals. Sa tingin ko, kung magdadagdag ng ilang herbs ay hindi lamang makakatulong sa extraction efficiency, kundi mapapaganda rin ang epekto ng cosmetics. Cosmeceuticals. Magandang ideya iyan. Sulit subukan, lumiwanag ang mga mata ni Leon. Dahil sa sinabi ni Stanley ay nagkaroon siya ng ilang matapang na ideya. Sa totoo lang, Mr. Wolf, puro ideya lamang ang mga iyon at hindi ko pa nasusubukan. Tutal, kapag nabigo ay maaaring magdulot iyon ng malaking pagkalugi sa kumpanya, nahihiyang kamot ulo ni Stanley. Hindi siya kabilang sa research and development team ng kumpanya at malayo rin siya sa pagiging propesyonal sa maraming aspeto. Binubuo lamang niya ang mga ideyang iyon batay sa kanyang mga taong karanasan ng hindi tiyak kung magiging epektibo nga ba ang mga iyon. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa praktikal na bahagi, may paraan ako, nakangiting sabi ni Leon. Kakapasok pa lamang niya sa kumpanya ngunit mayroon na siyang malalim na kaalaman tungkol sa paggawa ng cosmetics. Samantala, napakarami namang karanasan ni Stanley sa buong proseso ng paggawa ng cosmetics at alam nito ang bawat detalye. Kung magsasanib puwersa sina Leon at Stanley at gagamitin ang kani-kanilang lakas upang punan ang kakulangan ng isa't isa. Nababaliw ka na ba, Leon? Kung gusto ng kumpanya na gumawa ng innovation, kailangan mo nang dumaan iyon sa masusing pagsusuri ng Research and Development Department. Ang proseso pa lamang ay aabutin na ng ilang buwan. Hindi yun isang bagay na matatapos agad. Hindi mo basta-basta pwedeng subukan iyon dahil lang sa gusto mo. Galit na tiningnan ni Ariel si Leon at pakiramdam niya ay naghahanap lang ito ng gagawin. Hindi ako baliw, mabilis na sagot ni Leon. Huwag kang mag-alala, malaki ang tiwala ko rito. Ikaw na mismo ang nagsabi na binigyan ako ni Miss Yang ng malaking autoridad tungkol sa isyong ito, at ako ang may huling desisyon pagdating sa mga produkto ng Wheat Group. Dahil nagtitiwala siya sa akin, responsibilidad kong tuparin ang inaasahan niya, masiglang ngumiti si Leon. Bagamat puno ng mga profesional ang Research and Development Department ng kumpanya, mga spoiled na empleyado lamang sila na buong araw, na nakaupo sa opisina. Wala silang maaasahang sapat na kaalaman sa mga bagay na tunay na mahalaga, at mas mabuting umasa sa isang bihasang tao tulad ni Stanley. Mas mahalaga pa rito, lubos ang tiwala ni Leon sa kanyang medical skills at ang kulang lamang sa kanya sa ngayon ay pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng produkto. Si Stanley ang perpektong taong pupuno sa mga kakulangang wala siyang sapat na kaalaman. Masyado mong binibigyang kahulugan ang sinabi ni Iris. Sumusuko na ako, mariing kinagat ni Ariel ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi niya iniisip na ang isang baguhan tulad ni Leon ay makakatulong sa kumpanya upang mapataas ang refining efficiency o makagawa ng mas mahusay na cosmeceuticals, lalo pa at kakapasok lamang nito sa kumpanya kamakailan. Talagang hindi yun makatotohanan. Gayunpaman, nagpasya si Ariel na pabayaan na lamang si Leon at hayaan itong subukan ang gusto nito. Tutal, susuko rin naman si Leon kapag nakaranas ito ng pagkabigo. Ang kailangan lamang niyang gawin ay manatili sa tabi ni Leon sa lahat ng oras at pigilan itong magdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Mr. Wallace, bumalik tayo sa workshop para matingnan muli. Gusto kong ipaliwanag mo sa akin ng detalyado ang lahat at ibahagi mo rin sa akin ang iyong mga ideya, nakangiting sabi ni Leon. Muling nagsuot ng cleanroom clothes ang tatlo at bumalik sa workshop.
Lumipas ang hapon habang ginugugol nina Leon at Ariel ang buong oras nila sa workshop. Dahil sa detalyadong paliwanag ni Stanley, unti-unting nagkaroon si Leon ng ideya kung paano sosolusyonan ang sitwasyon. Ang huling bahagi na lamang ay ang pagsasagawa ng kanilang plano. Pagkalabas nila ng workshop, naglakad sina Leon at Ariel papunta sa parking area. Nababaliw ka na ba talaga, Leon? Pumayag kang tumulong sa problema tungkol sa performance bonuses ng mga empleyado at balak mo pang gumawa ng cosmeceuticals. May misyon ka bang inisin si Ashwan? Galit na tiningnan ni Ariel si Leon. Ang una sa dalawang problemang iyon ay may kaugnayan sa raw materials, habang ang isa naman ay may kinalaman sa produksyon at parehong nasa ilalim ng pamamahala ni Ashwan. Sa kusang pagpasok ni Leon sa mga usaping iyon nang walang pahintulot ni Ashwan, para na rin niyang hinahamon ang awtoridad nito. Halos siguradong magagalit ng husto si Ashwan kapag nalaman nito ang nangyari. Gusto ko lang tulungan ang mga empleyadong nasa mababang posisyon. Hindi ko intensyong bastyusan si Ashwan, at wala na akong magagawa kung mali ang pagkakaintindi niya sa akin, kibot balikat na sabi ni Leon. Karibal niya sa pag-ibig si Ashwan, at magkalaban silang dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa banquet noong nakaraang gabi, malamang ay galit na si Ashwan sa kanya. Kahit hindi niya ito inisin ay malamang na may sama pa rin ng loob si Ashwan sa kanya, kaya wala siyang dahilan para matakot dito. Alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ayaw pa ring tumigil ni Ariel at gusto pa sana nitong kumbansihin si Leon. Wala nang pero, magpakatotoo tayo magkaugnay ang refining efficiency at bonuses. Hanggat mapapataas ang efficiency ay tutulungan ko siya sa abot ng makakaya ko. Paninindigan ko ang sinabi ko, at hindi ako basta-bastang susuko matatag na sabi ni Leon. Ang dahilan kung bakit nahati ang performance bonuses ng mga empleyadong nasa mababang posisyon ay dahil hindi kasing ganda ng dating raw materials ang bagong sources, kaya bumaba ang efficiency ng refinement. Kabanata 205. Kung mas mapapaganda ang refinement ng bagong sources ng raw materials at maibabalik ito sa dating antas, muling makukuha ng lahat ang kanilang performance bonuses. Bukod pa rito, ang matagumpay na paggawa ng cosmeceuticals na may mas magandang epekto ay magpapataas sa kalidad ng mga produkto ng Elegante Group, at ang kanilang mid hanggang high-end products ay magiging first-class luxury products. Kapag tumaas ang kita ng kumpanya, tataas din ang sahod at benepisyo ng mga empleyado, kaya parang nakapatay sila ng dalawang ibon sa isang bato. Maaaring may punto ka, pero napakahirap pataasin ang refining efficiency at gumawa ng mga cosmeceuticals na iyon. Mas tamang sabihing halos imposibleng gawin iyon maliban na lamang kung may himalang mangyari, hindi masayang sabi ni Ariel. Pakiramdam niya ay parang nakikipag-usap siya sa isang pader dahil wala sa mga sinasabi niya ang tumatatak kay Leon. Paano mo malalaman na walang himalang mangyayari kung hindi mo susubukan? Huwag kang mag-alala, malaki ang tiwala ko rito at ginagarantiya kung walang magiging problema, kumpiyansang sabi ni Leon habang pinapalo ang kanyang dibdib. Kung kayang gumawa ng ibang brands ng cosmeceuticals, walang dahilan para hindi magawa iyon ng Elegante Group, lalo na at napakahusay ng kanyang medical skills. Ang detalyadong paliwanag ni Stanley kanina ay nagbigay sa kanya ng maraming kaalaman, kaya lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa. Talaga bang iniisip mong maniniwala ako sa iyo? Masyado kang nangangarap, galit na saway ni Ariel. Maghintay ka na lang at tingnan natin kung hindi ka naniniwala, kibot balikat na sabi ni Leon bago sumakay sa kanyang motorsiklo. Sige, ipakita mo sa akin ang himala mo, kapag nagawa mo talaga. Kapag hindi mo nagawa iyon tuturuan kita ng leksyon dahil sinayang mo ang oras ko, galit na sabi ni Ariel bago sumakay sa sasakyan at umupo sa likod ni Leon habang sabay silang umalis ng pabrika. Pagkatapos ng trabaho, minaneho ni Leon ang kanyang motorsiklo papunta sa pinakamalaking herbal store at bumili ng maraming gamot na nakalagay sa mga bag. Naghahanda siyang gumawa ng ilang cosmeceuticals at mahalagang bahagi rito ang mga herbs. Gayunpaman, hindi niya kailangan ng marami at ilang herbs lamang ang kanyang binili dahil nasa experimental stage pa lamang ito. Kapag matagumpay niyang nagawa ang cosmeceuticals, kakailanganin ng kumpanya na bumili ng napakaraming herbs. Pagdating sa puntong iyon, madali na lamang niya itong makukuha mula sa mga shears. Napag-isipan na niya ang bawat detalye.
Ginagawa niya ang lahat ng iyon para kay Iris. Pagbalik niya sa Dragon Bay Villas, nakauwi na si Iris nang dumating si Leon. Nang makita siya ni Iris na may dalang napakaraming bag, nagtanong ito ng may pagtataka. Ano yang mga dala mong bag, Leon? Ito, mga herbs lang, maikling sagot ni Leon. Nag-isip sandali si Iris sa sinabi niya at agad na naalala ang tungkol sa plano nito. Leon, sinabi na sa akin ni Ariel ang plano mo tungkol sa pagpapataas ng efficiency ng raw material refinement, pati na ang research and development ng cosmeceuticals. Seryoso ka ba talaga rito? Pakiramdam niya ay kakaiba iyon. Bilang presidente ng kumpanya, alam na alam niya kung gaano kahirap ang dalawang bagay na iyon at alam din niyang halos imposibleng magtagumpay roon. Nang una niyang marinig iyon mula kay Ariel, inisip niyang pabigla-bigla lamang nagsalita si Leon. Hindi niya inasahan na magiging determinado pala si Leon na gawin iyon. Naghahanap lamang siya ng problema kapag itinuloy niya iyon. Siyempre seryoso ako, bakit naman hindi? Hindi ako yung klase ng taong nagsasalita ng hindi nag-iisip, seryosong sabi ni Leon. Sa isip-isip niya, ginagawa ko lang naman ito para sa iyo. Hindi para sa kumpanya. Kalimutan mo na lang iyon. Masyado iyong mahirap. Hayaan mo na lang ang Research and Development Department na gumawa ng pananaliksik. Ikaw rin ang taong namamahala sa pakikipagtulungan sa WIC Group. Napakabigat na trabaho na niyan, kaya mas mabuti nang huwag mo nang sayangin ang pagod mo sa iba pang bagay. Pagkasabi niyon, sandaling tumigil si Iris bago muling nagsalita. Alam kong ginagawa mo ito para tulungan ang ilang empleyadong nasa mababang posisyon, kaya may suhestyon ako. Kakausapin ko mamaya si Mr. Mercer at hihilingin kung babaan ang production capacity standards ng pabrika upang hindi maapektuhan ang performance bonuses. Hindi, Iris. Alam kong matagal ka nang pinuproblema ng usapin tungkol sa raw materials. Kahit ibaba pa ang production capacity standard, pansamantalang solusyon lamang iyon at hindi nito masusolusyunan ang ugat ng problema. Gusto kong makatulong sa pagdadala ng mga pasanin mo, lakas loob na sabi ni Leon. Ikaw, natigilan si Iris at hindi maipaliwanag na init ang bumalot sa kanyang puso. Tama ang hinala ni Leon dahil isa nga sa pinakamalaking problema niya ang usapin tungkol sa raw materials. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng kumpanya nitong nakaraang 2 taon, at kakulangan ng supply ng raw materials, wala siyang ibang magawa kundi ipadala si Ashwin sa business trip upang maghanap ng bagong partner na magsusupply ng raw materials. Alam niyang hindi kasing ganda ng dati ang kalidad ng bagong supplier, ngunit napilitan na lamang siyang tanggapin iyon. Siyempre kung magagawa ni Leon na mapataas ang refining efficiency ng mga bagong raw materials o makagawa ng cosmeceuticals na may mas magandang epekto, tuluyan nang mawawala ang kanyang mga alalahanin. Leon, napakahirap ng dalawang bagay na ito. Sigurado ka ba talaga? Gumaan ang puso ni Iris. Kahit alam niyang halos imposible iyon, hindi niya maiwasang umasa kay Leon. May kumpiyansa naman ako. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, pagtiyak ni Leon matapos mag-atubili ng kaunti. Punong-puno siya ng kumpiyansa noong kaharap niya si Ariel, ngunit nahirapan siyang ipakita ang parehong antas ng kumpiyansa kay Iris. Pagkatapos ng lahat, mahihiya siyang harapin si Iris kapag nabigo siya. Ang magmukhang katawa-tawa sa harap ng babaeng mahal niya ay isang bagay na nais niyang iwasan sa anumang paraan. Sige, gawin mo ang makakaya mo. Kapag nagtagumpay ka, malaki ang maitutulong mo sa kumpanya at gagantimpalaan ka ng mabuti, nakangiting sabi ni Iris. Alam niyang napakaliit ng posibilidad na magtagumpay ito kaya hindi niya gaanong sineryoso ang mga sinabi nito. Gantimpala? Anong gantimpala? Katulad ba noong pumayag kang mamasyal kasama ko sa Mist Cloud Mountain ng 2 araw, biglang bumalik ang sigla ni Leon. Punong-puno siya ng enerhiya na para bang may itinurok sa kanyang pampalakas. Sa panaginip mo na lang. Pagkaalala ni Iris sa nangyari sa Mist Cloud Mountain, agad na namula ang kanyang magandang mukha. Malinaw pa rin niyang naaalala kung paano tinulungan ni Leon na pagalingin ang kanyang sugatang paa sa Mist Cloud Mountain at kung paano siya binuhat nito paakyat at pababa ng bundok. Nagkaroon sila ng napakalapit na pisikal na contact sa halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Kung may katulad na mangyari muli, ayaw na niyang isipin kung hanggang saan pa ang gagawin ni Leon.
Ang punto ay pag-uusapan natin yan kapag nagtagumpay ka na. Kapag hindi mo nagawa, kalimutan mo na lang bahagyang singhal ni Iris bago mahinahong tumalikod at lumakad palayo. May pag-asa pa ako, lumiwanag ang mga mata ni Leon at napuno ng motibasyon ang kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, umalis si Leon sa villa at nagtungo sa tuktok ng bundok sa likuran nito. Inilabas niya ang Jadeite tablet upang i-activate ang formation at pagkatapos ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang spiritual energy dito. Pagkatapos nyun, bumaba siya ng bundok at bumalik sa bahay upang matulog. Kinabukasan ng madaling araw, muling umakyat si Leon sa bundok. Napakasariwa ng hangin sa tuktok at ang mga halamang na puno ng energy ay natatakpan ng maliliit na patak ng hamog na siyang eksaktong kailangan ni Leon. Matapos ang isang gabing pagpapalakas mula sa Energy Convergence Circle, sinipsip ng hamog sa umaga ang spiritual energy ng langit at lupa, kaya naging napakalinis at napakapuro ng mga patak ng hamog. Kung idaragdag ang mga morning dew na may infused energy sa raw materials ng cosmetics, lubos nitong mapapaganda ang epekto ng mabubuong cosmeceutical at makakatulong din ito sa mas maayos na pagsasama-sama ng raw materials. Tunay ng kamangha-mangha ang kapangyarihan ng kalikasan. Kinolekta ni Leon ang morning dew sa isang lalagyan. Dahil nasipsip na ng hamog sa umaga ang spiritual energy na nabuo noong gabi at wala nang natitirang energy para sa kanya upang mag-refine, wala siyang ibang magawa kundi bumaba muli ng bundok. Pagbalik sa kumpanya, masinsinang nag-uusap sina Michael at Ashwin sa opisina nito. Si Ashwin ang taong namamahala sa procurement ng raw materials pati na rin sa produksyon at processing, at ang factory manager na si Guido Boyd ay nasa ilalim niya. Buong araw na natili si Leon sa pabrika kahapon kung saan ipinahayag niya ang kanyang plano na pataasin ang refining efficiency at gumawa ng ilang cosmeceuticals. Napansin ni Guido na may kakaiba kaya agad niya itong iniulat kay Ashwin. Halos sumabog sa galit si Ashwin nang marinig yun. Alam niyang ipinagkatiwala ni Iris kay Leon ang pakikipagtulungan sa weak group, at kahit na gumagawa ng problema si Leon sa dahilan ng product supply, wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat kahit labis siyang naiinis sa mga kilos nito. Napakayabang talaga ni Leon. Ang raw materials at produksyon ay nasa ilalim ng pamamahala mo. Sa pagkilos niya nang walang pahintulot mo, malinaw na wala siyang respeto sa iyo, galit na sabi ni Michael. Lintik na Leon. Minamaliit ko pala siya noon. Umaasa siya sa kaunting autoridad na ibinigay sa kanya ni Miss Young para sirain ang mga ginagawa ko sa paghahanap ng raw materials at pangangasiwa ng produksyon. Ambisyoso talaga siya at mukhang sinusubukan niyang gumawa ng pagkakataon para mapalitan ako, mariing hinampas ni Ashwin ang mesa habang tumatayo. Pinakapangit ang ekspresyon ng mukha niya kaysa dati. Kahapon lamang ay pinag-usapan nila ni Michael ang plano na pakialaman ng product supply upang pahirapan si Leon. Ngunit hindi niya inasahan na makakaganti agad si Leon bago pa man niya mailabas ang una niyang galaw. Kahit sino ay may isip kung gaano kasakit iyon para sa kanya. Mr. Mercer, ano ang gagawin natin ngayon? Matagal nang ikinababahala ni Miss Young ang raw materials. Kapag talagang nagawa ni Leon na pataasin ang refining efficiency, masolusyonan ang mga nakatagong problema sa raw materials, o makagawa pa ng mas magandang cosmeceuticals, sigurado akong lalo siyang pahahalagahan ni Miss Young, nag-aalalang sabi ni Michael. Alam na alam niyang ang dalawang problemang iyon, ang pinaka-nakababahala kay Iris sa kasalukuyan. Kapag nalutas ni Leon kahit isa lamang sa mga problemang iyon, maaaring lalo pang tumibay ang posisyon nito sa puso ni Iris, at baka malampasan pa nito si Ashwin. Hindi mangyayari iyon. Napakahirap resolbahin ang dalawang problemang iyon. Hindi niya kayang gawin iyon ng ganoon lang, lalo pa at kahit ang Research and Development Department ay wala ring nagawa. Paano mo aasahang magtatagumpay ang isang taong galing lang sa mababang uri ng universidad? Malamig na singhal ni Ashwin. Maaaring tama ka, pero mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi. May suporta rin siya mula kay Ariel at sa tulong niya. Bagamat hindi siya naniniwalang kayang tapusin ni Leon ang dalawang gawaing iyon, maaari pa rin itong mapaganda ang refining efficiency kahit kaunti. Hindi yun magandang bagay para kay Ashwin. May punto ka, kailangan nating mag-ingat. Sandaling nag-isip si Ashwin bago agad na magkaroon ng ideya.
May high-level meeting mamaya sa loob ng kalahating oras. Maaari mong sabihan ng Director ng Research and Development Department at hikayatin siyang maghain ng motion sa meeting para pigilan si Leon sa pakikialam. Nagpatuloy si Ashwin. Kokontaken ko ang ilang senior executives at hihilingin kung makipagtulungan sila sa Research and Development Department para ma-pressure si Leon. Sa meeting mamaya magsasama-sama tayo para pigilan siyang makuha ang gusto niya. Naintindihan ko, tango ni Michael bago mabilis na lumabas ng opisina. Sa kabilang banda, paalis na sana sina Leon at Ariel papunta sa pabrika, ngunit nang mabalitaan nilang magkakaroon ng high-level meeting si Iris, ipinagpaliban muna nila ang kanilang plano at sabay na nagtungo sa meeting room. Naroon na sa meeting room ang mga executives ng kumpanya nang dumating sina Leon at Ariel. Maya-maya ay narinig ang tunog ng matataas na takong at pumasok si Iris sa conference room kasama ang kanyang secretary na si Gracie. Agad na tumahimik ang maingay na meeting room habang dumiretso si Iris sa upuan sa unahan at naupo roon. Dahil routine meeting ito, gusto kong magbigay ng progress reports at business reports ng nakaraang buwan ng lahat ng departments. Maaari rin ninyong sabihin ang anumang problemang mayroon kayo, malamig na sabi ni Iris. Tulad ng dati ay malamig at kalmado ang kanyang ekspresyon. Miss Young, maaari bang ako ang kumatawan sa Finance Department upang magsimula? Tumayo ang isang matalinong babaeng nasa 35 hanggang 36 na taong gulang. Siya ang director ng Financial Department ng kumpanya at sinimulan niya ang meeting sa pamamagitan ng detalyadong paliwanag tungkol sa mga gastusin noong nakaraang buwan. Pagkatapos ng ulat ng Finance Department, isa-isang tumayo ang directors ng iba't ibang departments at iniulat kay Iris ang kanilang progreso bago buod na tinapos ang kanilang presentasyon. Isang baguhan lamang si Leon at walang kinalaman sa kanya ang lahat ng pinag-uusapan doon. Para sa kanya ay parang nakikinig lamang siya sa lecture na banyagang wika, kaya nauwi siya sa pag-idlip. Kung hindi lamang siya partikular na pinadalo ni Iris sa meeting dahil nais siyang sanayin, hinding-hindi niya gugustuhing maupo roon at makinig sa lahat ng iyon. Makalipas ang ilang oras ay natapos din sa wakas ang meeting. Sige, dito na matatapos ang meeting ngayong araw maliban na lamang kung may iba pa kayong gustong idagdag pahayag ni Iris. Nang makitang tama na ang oras, lihim na komandat si Ashwin sa ilang senior executives. May gusto sana akong sabihin, Miss Young. Narinig kong ipinagkatiwala ninyo kay Mr. Wolf ang buong responsibilidad para sa pakikipagtulungan ng kumpanya sa WIC Group. Totoo po ba iyon? Tanong ng isa sa mga executives habang tumatayo. Tama iyon, tango ni Iris. Umaasa kaming muli ninyong pag-iisipan ang desisyong ito, Miss Young. Ang WIC Group ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya sa kasalukuyan at si Mr. Wolf ay bagong empleyado pa lamang. Hindi mukhang angkop na ipagkatiwala ninyo sa isang rookie ang napakahalagang kliyenteng iyon, lalo na at siya ang may buong responsibilidad sa lahat ng bagay, maingat na pahayag ng executive. Sang-ayon ako, bukod sa pagiging rookie, wala rin siyang kaukulang credentials. Sa tingin ko ay masyadong padalos-dalos ang pagbibigay ninyo ng napakahalagang tungkulin sa kanya at naniniwala kaming dapat ninyo itong bawiin. Maraming senior executives ang sumang-ayon at naniwalang hindi angkop ang naging desisyon ni Iris. Pagkatapos ng lahat, may kaugnayan ang kooperasyong iyon sa kinabukasan at pag-unlad ng kumpanya. Si Leon ay isang simpleng secretary lamang, at isa ring baguhan, kaya halos imposibleng magkaroon siya ng kakayahang hawakan ang ganoong kaalagang tungkulin. Tama na, alam kong kulang pa si Leon sa kakayahan at mabigat para sa kanya ang trabahong iyon. Pero natigilan ang lahat at nagkatinginan. Mas mataas ng ilang antas ang posisyon ni Ariel sa kumpanya kaysa kay Leon at wala ni isa sa mga executives doon ang kayang pantayan siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nang makitang walang makapagsalita, walang ibang nagawa si Ashwin kundi magsalita na lamang. Miss Young, lubos kaming nagtitiwala sa kakayahan ni Miss Summers pero, ngunit agad siyang pinutol ni Iris bago pa niya matapos ang sasabihin. Ayokong makarinig ng anumang pero. Si Leon ang nakakuha ng kontrata sa WIC Group, kaya natural lamang na sa kanya ipagkatiwala ang kooperasyong ito.
Ang pinaka-importante rito ay nakapagdesisyon na ako at dito na magtatapos ang lahat ng usapan tungkol dito, mariing hinampas ni Iris ang mesa at gumawa ng pinal na desisyon. Ako, sige po, sumama ang ekspresyon ni Ashwin at napaupo siyang muli ng may kahihiyan. Plano sana niyang makipagsanib puwersa sa ilang executives upang ma-pressure si Leon at pilitin itong isuko ang awtoridad nito. Ngunit hindi niya inasahan na mas pahahalagahan pala ni Iris si Leon ng higit sa kanyang inaakala hanggang sa puntong handa itong gawin ang lahat para depensahan si Leon at masayang ang lahat ng plano ni Ashwin. Gayunpaman, hindi siya iyong tipong basta sumusuko, kaya lihim niyang tiningnan si George Proctor ang Director ng Research and Development Department. Si George ay isang lalaking nasa 50 anyos na may medyo matabang pangangatawan. Mukha siyang taong sanay na sa marangyang pamumuhay. Miss Young, may isa pa sana akong gustong pag-usapan, tumayo si George habang nakausli ang kanyang tiyan. Ano yun Mr. Proctor? Tanong ni Iris. Miss Young, wala akong tutol sa desisyon ninyong bigyan ng buong awtoridad si Mr. Wolf tungkol sa pakikipagtulungan sa weak group. Gayunpaman walang maayos na trabaho kung walang mga patakaran at regulasyon. Narinig kong pumunta si Mr. Wolf sa pabrika at nakialam sa produksyon, pati na rin sa pinaghihirapang trabaho ng aming department sa dahilan ng product supply. Ang ugaling iyon ay hindi tama. Kailangan ninyong ipagtanggol ang mga tao sa Research and Development Department Miss Young, reklamo ni George. Kumurap-kurap ang kanyang maliliit na mata na tila siya ang pinakainaping tao sa buong mundo. Tungkol dyan kunot nung lumitaw sa magandang mukha ni Iris. Alam niya ang plano ni Leon na pataasin ang refining efficiency, at gumawa ng cosmeceuticals at ang pakikialam nito sa mga bagay na wala sa kanyang responsibilidad ay maaaring maituring na paglalampas sa kanyang awtoridad. Wala sanang magiging problema kung nagbulag-bulagan na lamang ang Research and Development Department, ngunit nagpa siya ang director na magsumbong sa kanya. Dahil dito napunta si Iris sa mahirap na sitwasyon. Tumayo si Leon at nagsalita. Mr. Proctor, alam kong maaaring hindi naging angkop ang aking ginawa at taos puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng tao sa Research and Development Department. Gayunpaman iisa lamang ang kumpanyang pinagtatrabahuhan natin at naniniwala akong ang Research and Development ng cosmeceuticals ay direktang konektado sa benepisyo ng kumpanya. Sa kabuuan ay wala naman akong nakikitang conflict dahil pareho lamang ang ating layunin. Ano ang ibig mong sabihin na walang conflict? Agad na sagot ni George. Una sa lahat mabigat na responsibilidad na ang pagiging taong namamahala sa pakikipagtulungan sa weak group. Marami ka ng mahahalagang dapat gawin, ngunit nakikialam ka pa sa mga gawain ng ibang departments. Ang ganoong kilos ay maituturing na kapabayaan sa tungkulin. Pangalawa, dagdag ni George, ang pakikialam mo sa mga gawain ng Research and Development Department ay parang kinu-question mo ang kakayahan namin. Ipinapahiwatig mong walang kakayahan ng mga tao sa aming department. Ang dalawang bagay na iyon. Ang Research and Development Department ng Elegante Group ang may pinakamalalaking sweldo sa mga empleyado. Hindi niya kailanman hahayaang mangyari iyon. Hindi natuwa si Ariel sa narinig. Hindi ako sang-ayon sa sinabi ninyo Mr. Proctor. Kung tama ang pagkakaalala ko, matagal nang naglaan si Miss Young ng malaking pondo para sa research and development noong mga nakaraan pa lamang. Kabanata 210. Gaano nakatagal mula noon, pero wala pa rin kayong ipinapakitang progreso o updates? Sinusubukan mo bang pigilan ang ibang magtagumpay sa bagay na hindi ninyo magawa? Napaka-desperado namang klaseng pag-iisip niyan. Paano ka naglalakas loob na gumawa ng ganoong paratang? Sino ang nagsabing walang resulta ang Research and Development Department namin? May mga breakthrough na kami mula nang maaprubahan ng funding at malapit na kaming makapag-develop ng high-end cosmeceuticals na mumulang sagot ni George sa galit. Gaano ba kalapit? 1 buwan. 1 taon pangungutyang sabi ni Ariel. Nenas si George. Hindi aabutin ng ganoon katagal. Maaari kong igarantiya na makakapaglunsad ang Research and Development Department namin ng 3 magkakaibang cosmeceuticals sa loob ng 1 linggo. 1 linggo, talaga, nagulat ang lahat. Walang sino man ang nag-akalang may maipapakita rin pala sa wakas ang Research and Development Department matapos ang ilang buwang halos walang nagawa. Magandang balita iyan.
Hindi ko inasahan na maglalabas si Mr. Proctor ng ganoong kalaking revelasyon ng biglaan. Tama, sa kasalukuyan ay nakatuon ang kumpanya sa mas mataas na antas ng mid-end cosmetics, ngunit kung matutulungan tayo ng research na ito na makagawa ng mas epektibong cosmeceuticals, baka makapasok pa tayo sa high-end market. Hindi lang iyon, ang sales channel na hawak ng Wheat Group ay para talaga sa high-end cosmetics market. Kapag naabot ng kumpanya natin ang standard na iyon, wala nang limitasyon ang magiging pag-unlad natin sa hinaharap. Labis ang tuwa ng lahat at hindi nila napigil ang purihin si George at bigyan ito ng papuri. Nang marinig ni George ang lahat ng mga papuri ay lumitaw ang mayabang na ngiti sa kanyang mukha, at lalo pa niyang inilabas ang kanyang tiyan. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ibibigay ko ang aking nakasulat na pangako na makakapaglansad ang Research and Development Department namin ng mga cosmeceuticals sa loob ng 1 linggo. Tao akong tumutupad sa salita ko. Nagpatuloy si George. Gayunpaman, may isa akong kahilingan. Hindi dapat payagang makialam si Mr. Wolf sa mga gawain ng Research and Development Department. Hindi namin kailangan ng isang baguhan para sabihan kami kung ano ang dapat gawin. Ito, nagsisimula ng makumbinsi si Iris. Ang pagde-develop ng high-end cosmeceuticals ay maaaring magdala ng malaking benepisyo sa kumpanya, at iyon ang matagal na niyang layunin. Ngunit nangako na siya kay Leon na hahayaan niya itong subukan ang makakaya nito, kaya magiging alanganin sa pagitan nilang dalawa kung babawiin niya ang kanyang salita. Halos mapangiti ng malaki si Ashwan nang makita ang eksenang iyon. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang high-end cosmeceuticals sa pag-unlad ng kumpanya, at naniniwala siyang sa huli ay magko-compromise rin si Iris. At gaya nga ng inaasahan ni Ashwan, nag-atubili sandali si Iris bago tumingin kay Leon. Leon, dahil may magagandang resulta na ang Research and Development Department baka maaari mo nang ipaubaya sa kanila ito, maingat na sabi ni Iris. Kumpara sa mga profesional sa department na iyon, pakiramdam niyang mahirap umasa kay Leon at ayaw rin niyang masayang lamang ang pagod nito. Hindi sapat ang paglulunsad ng 3 cosmeceuticals sa loob ng 1 linggo, Miss Yang. Masisiguro ko sa inyo na makakapag-develop ako ng hindi bababa sa 10 magkakaibang cosmeceuticals sa parehong haba ng panahon, seryosong sabi ni Leon. Agad na narinig ang malalakas na pagsinghap nang sabihin iyon ni Leon. Nagulat ang lahat at halatang hindi makapaniwala. 10 cosmeceuticals sa loob ng 1 linggo. Mr. Wolf, sa tingin mo ba ay laro lang ito? Hindi ka naman siguro seryoso. Tama. Napakahirap para sa isang kumpanya na mag-develop ng mga bagong produkto dahil nangangailangan iyon ng maingat at paulit-ulit na eksperimento. Hindi yun kasing dali ng iniisip mo. Hindi ka ba mapapatay kung hindi ka magyabang at magpanggap, Mr. Wolf? Isa-isang nagpahayag ng kanilang opinyon ng lahat at kinutya si Leon habang tinitingnan siya ng may paghamak.